Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan ay nakaharap ng ating bida at nakatunggali ang advanced martial artist na si Yuan Chao, kung saan nga ay nagawa niya itong matalo. At kung saan rin habang naglalakad ang ating bida patungo sa kanyang pupuntahan, ay may sumalubong nga sa kanyang mga kalalakihan kung saan ay si Zihaw ang pasimuno sa mga ito. At wala ngang nagawa ang mga ito laban sa kanya, dahil imbis na siya ang madaig ay siya pa ang nagtagumpay kahit na mag-isa lamang siyang lumaban. Hanggang sa dumating nga ang Uncle Haizi ni Zihaw na agad nitong pinagsumbungan, subalit di lamang ito nakinig sa kanyang mga sinasabi, dahil hindi nga daw nila dapat saktan si Lin Kei. Kaya naman nga may pagrereklamong tinatanong ni Zihaw kung ano nga ba talaga ang dahilan. Hanggang sa bigla ngang may sumigaw upang patahimikin itong si Zihaw. At ang sumisigaw ngang ito ay si Mr. Duan Tiancho, kung saan nga ay agad itong binati ng mga kalalakihang ng Aron na kasama ni Zihaw. Na kung saan nga rin ay tinawag itong ama ni Zihaw, at ayun nga at mag-ama pala silang dalawa. Subalit kahit na tinawag na ni Zihaw si Mr. Duan, ay di pa rin siya pinansin nito, bagkos ay dire-diretso itong lumapit sa ating bida at nagbigay ng pagbati. Na lalong ikinagulat at ipinagtaka nitong si Zihaw. Sabay tanong niya agad sa kanyang ama kung bakit daw ito nagbibigay ng paggalang at pagbati kay Lin Kei. At pasiga namang sinabi ni Mr. Duan na napaka-bastardo daw ni Zihaw, kaya mabuti pa raw na lumapit ito at mag-apologize kay Mr. Immortal. At mukhang ang ayaw gawin ni Zihaw ang utos ng kanyang ama dahil nga sa naguguluhan pa rin siya sa kanyang mga nakikita. Dahilan nga upang sakalin na lamang ni Mr. Duan ang anak nitong si Zihaw. Sabay itinulak, kaya naman nga napasubsob na ito sa lupa, at dagdag pang ang sabi sa kanya na lumuhad daw siya at humingi ng tawad ngayon din. Kaya naman nga napatingin na lang ng may pagkaseryoso at parang nalilito si Zihaw, habang sinasabi niya kung ano daw ba itong ginagawa sa kanya ng ama niya. Pagkatapos nga ay muli na naman siyang sinaktan ng kanyang ama, kung saan ay tinapakan siya sa may batok habang sinasabihan na yumuko daw siya ng maayos sa ating bida. At maya-maya nga ay muling kinausap ni Mr. Duan ang ating bida, kung saan ay sinasabi nito na kasalanan daw niya, sapagkat hindi niya naturuan ng tama ang kanyang anak, dagdag pa nitong sabi na si Zihaw daw ay talagang arrogante at mapanakit at tunay na hindi dapat patawarin. Sambit pa nga ni Mr. Duan na si Zihaw lamang ang kanyang nag-iisang anak, kaya kung maaari daw ay patawarin na muna ito ng ating bida sa ngayon dahil sa pagiging napaka-ignorante nito. At nanahimik nga lang muna ang ating bida, sa kabila ng mga sinabi nitong si Mr. Duan. Habang ito naman ay nakayuko lamang, hanggang sa mukhang inabot na nga ito ng topak kaya't hindi na nito napigilan ang kanyang panggigigil dahil sa labis na pagkainis. Kaya naman nga inutusan na nito si Haizi na kumuha ng espada, na agad rin naman ngang hinadlangan ni Haizi dahil sa alam na niya ang balak gawin ni Mr. Duan. Subalit ayaw paring magpapigil nito kaya naman nga pasiga na nitong sinabihan si Haizi, kung hindi daw ba nito narinig ang kanyang sinabi, nabigyan siya ng espada. At hindi na nga rin nakapalag pa itong si Haizi kaya naman nga iniabot na nito ang kanina pang hinihingi ni Mr. Duan. At bigla na nga rin lang iwi na siwas ni Mr. Duan ang espada sa likodan ni Zihaw dahilan nga upang may pumulanzit na dugo mula rito. Kaya't napa-ouch na nga ng labis si Zihaw dahil sa kirot at sakit. Sabay binitawan na nga rin ni Mr. Duan ang espada, pagkatapos ay sinabi sa ating bida, na naalis na daw niya ang tendons ng kanyang anak, kaya simula daw ngayon ay magiging invalid na ito at hindi na magagawang manggulo pa kaya kung maaari sana ay patawarin na niya ito. Sambit naman ng ating bida, nakalimutan na lang daw nila ang bagay na yon, at maaari na din silang umalis. Kaya naman nga habang lumalakad na papalayo ang ating bida, ay panay pa rin ang pagpapasalamat sa kanya ni Mr. Duan. Pagkatapos ay sabay-sabay pa ang mga itong nagpaalam sa kanya ng may paggalang. At makalipas nga ang ilang oras, ay lumipat naman ang eksena sa city, kung saan ay nakabili na nga ang ating bida ng mga herbs dito sa may Anshontang, kaya naman nga ay nag-decide na rin siya na umalis na rito. At habang naglalakad nga siya ay sinabi niyang sa wakas daw ay nakakuha na rin siya ng mga kinakailangang herbs para kay Giadofa. At maya-maya nga ay nakita niya si Ning kasama ang isang lalaki, hanggang sa makita nga rin siya nito. Na agad rin naman siyang tinawag. Kaya't napatingin na din lamang siya dito. At ang lalaki namang ito ay kaagad na tinanong si Ning, kung siya nga daw ba ang lalaking disin ay pakakasalan nito, na sinang-ayunan naman agad ni Ning. At tila nga nandilim ang paningin nitong lalaking ito dahil sa kanyang nalaman,
Kaya naman sinabihan agad ito ni Ning na matagal na daw siyang walang kaugnayan at kinalaman kay Lin Kay. Subalit mukhang ang ayaw paring maniwala ng lalaking ito. Kaya naman nilapitan na nito ang ating bida, sabay nagpakilalang siya daw si Ye Yuchen, ang kababata ni Ning. Napaehem na nga lang ang ating bida. Sabay umalis na rin siya kaagad. At pahabol namang tanong sa kanya ni Ning, kung saan daw ba siya nanggaling, dahil miss na daw siya ng ama nitong si Mr. Guo. Tugon naman ng ating bida, na umuwi na daw agad ngayon si Ning at sabihin sa ama nitong ayos lamang ang kalagayan niya ngayon. At nagpatuloy na nga rin sa paglalakad ang dalawang ito. Kung saan sa isip-isip ni Ye Yuchen, ay hindi daw kanais-nais ang ating bida, at isa pa ay sabi nga daw ni Ning na nagmula lang siya sa small place at ang pamilya niya ay wala ring magandang katatayuan sa buhay, kaya bakit ganon na lang kabuti ang pakikitungo ni na Mr. Guo sa kanya. At habang mariin ngang nakakomkam ang kamay ni Ye Yuchen ay dagdag pa nitong iniisip na anuman daw ang mangyari, ay hindi parent dapat pakasalan ni Ning si Lin Kay. Maya-maya nga habang patuloy lang sa paglalakad ang ating bida, ay nakasalubong naman niya sina Haizi na kung saan ay intensyon pala talaga ng mga ito na siya ay puntahan at kausapin. At kung saan nga rin ay agad ang mga itong bumati sa kanya. Sabay tanong naman agad dito ng ating bida, kung meron daw bang problema. Sambit naman ni Haizi na ang ating bida raw, ay isang extraordinary man, at alam daw ni Mr. Duan na ang extraordinary gifts ay hindi nababagay para sa kanya, kaya naman naglikom na lang daw ito ng isang batch of precious herbs para ito ang gawing pangregalo. Sagot naman ng ating bida na hindi daw siya tumatanggap ng kahit na anong regalo ng walang dahilan, kaya panigurado daw na may nais na kapalit si Mr. Duan kaya ito nagbibigay ng regalo. Sabi naman ni Haizi na sabi daw ni Mr. Duan ay na-offend niya ng sobra ang ating bida before, kaya naman bilang paghingi ng paumanhin ay naghanda daw ito ng isang banquet, at sana raw ay makapunta siya dito, sabay may pinaaabot pa itong isang munting envelope. Kaya naman nga mariing napaisip ang ating bida, kung ano nga daw kaya talaga ang totoong motibo ni Mr. Duan, pagkatapos ay naisip niya rin na mabuti pa daw kaya ay umattend siya sa banquet nang sa gayon ay kanyang malaman. Sabay may pagbuntong hininga pa siya ng malalim bago siya ulit magpatuloy sa paglalakad. At nang makalipas nga ang ilan pang mga oras, ay sumapit na nga ang hapon kung saan ay unti-unti na ring nagdidilim ang paligid. Pagkatapos ay nagtungo na nga rin ang ating bida dito sa lugar, kung saan naghanda ng isang banquet si Mr. Duan. At nang makapasok na nga ang ating bida sa loob ay kaagad rin siyang sinalubong ni Mr. Duan, sabay sabi nito na pasensya na daw dahil hindi siya nakalabas para siya ay i-welcome agad sa pagpunta niya rito. Sambit naman ng ating bida, na okay lang naman daw sa kanya yon. Sabay itinuro na nga ni Mr. Duan sa kanya kung saan sila mauupo. Hanggang sa bigla ngang may nakisingit na lalaki sa kanila, kung saan ay sinabi nito na mukha daw yatang may bagong panauhin itong si Mr. Duan. At kung saan nga rin ay pinalapit ni Mr. Duan ang ating bida upang ipakilala kung sino nga ba ang lalaking ito. At ayon nga rito, ay ito daw si Mr. Lu mula sa Tiansheng Training Hall, kung saan ay praktisado na daw nito ang 8 Ultimate Fist to Perfection, at ito rin ang #1 boxing expert sa Ling Prefecture. Pagkatapos ay ipinakilala na rin ni Mr. Duan ang iba pa nitong mga kasamahan, kung saan ang lalaking ito daw ay si Mr. Chen ang Chief of Zenon Escort Bureau, kung saan ay kilala rin ito bilang best of the best with his money dart attacks. Tapos, ang lalaking ito daw naman ay si Mr. Jin na nagmula sa isang scholarly family, kung saan ang soul-searching sword technique nito ay sadyang unpredictable at nakakatakot. At matapos ngang ipakilala ni Mr. Duan ang mga kasamahan nito, ay ang ating bida naman ang kanyang ipinakilala, kung saan ay siya daw si Mr. Lin, ang lalaking nagawang matalo ang tigre na nasa Qingluan Mountain, at kinikilala rin bilang hero ng Ling City. Dagdag pang ang sabi ni Mr. Duan na lahat daw sila na nangangarito ay mga experts, kaya sana naman daw ay maging close silang lahat sa isa't isa. At ito ngang si Mr. Lu ay may pagkademanak na tumingin sa ating bida, habang iniisip kung saan nga daw kaya talaga siya nagmula, dahil wala man lang daw siyang ka-manners kahit na nakaharap niya at nakilala ngayon ang mga tulad nilang seniors. Sabay sabi rin nito kay Mr. Duan na mukha daw yatang wala na itong konsiderasyon dahil nag-imbito raw ito ng taong tulad ni Lin Kay sa kanilang banquet ngayon, kaya't naitanong rin nito kung ikinakahiya daw ba ni Mr. Duan ang status na meron sila. Samantalang ang ating bida naman nga ay nananahimik lang. Hanggang sa kausapin na nga rin ni Mr. Duan itong si Mr. Lu,
na kung maaari daw ay mag-ingat ito sa pananalita sapagkat meron daw talagang real skill si Lin Kay, dagdag pang sabi nito na nagkaroon nga daw sila ng misunderstandings before. Kung saan ay nagawa nga daw ni Lin Kay na matalo ang marami nilang tauhan ng sabay-sabay at walang kahirap-hirap. At kung saan nga ay mariin na lamang na sinambit ni Mr. Lu ang mga katagang, "Your brothers are good enough to deal with ordinary people, but if they meet me, even more are not enough," na para nga bang may malalim itong pinaghuhugutan, yung tipong sa dami ng iniisip mo nagiging spoke ng dollar ka na hihihi. Kaya naman nga rin napatanong na lang din dito si Mr. Duan, kung gusto na daw bang umalis nitong si Mr. Lu sa Flying Eagles Gang. At maging si Mr. Chen nga rin ay tinanong rin si Mr. Lu kung bakit daw nagsisimula na itong magsalita ng mga nonsense na bagay matapos nitong makainom ng ilang tagay kanina, sabay niyaya na rin ito si Mr. Lu para daw maalis ang pagkalasing nito dahil baka kung saan pa daw ito magkalat. At ayun na nga, lumayo na ang dalawa mula sa kanila. Pagkatapos ay humingi nga ng pasensya si Mr. Duan sa ating bida, dahil daw sa hindi mabuting pakikitungo ng kanyang mga kasama, sabi pa nito na isa lamang daw palabiro si Mr. Lo kaya wag na lang daw niya itong intindihin masyado. At maya-maya nga ay niyaya na ulit ni Mr. Duan ang ating bida na maupo, para sila ay makapag-usap na ng maayos. Kung saan nga ay iminungkahi ni Mr. Duan na siya na daw muna ang unang iinom ng alak, dahil sa dami ng nagawa niyang hindi mabuti sa ating bida. At habang ang ating bida naman nga ang tumatagay ngayon, ay seryoso niyang tinanong kay Mr. Duan, na baka hindi lang basta pag-inom ng alak ang dahilan kung bakit siya inimbita nito ngayon sa banquet. Tugon naman ni Mr. Duan na napakahusay daw ng ating bida dahil tama ang kanyang inaakala, na kaya nga daw niya siya inimbita, ay para humingi ng favor. Kaya naman nga napatingin na lamang din ang ating bida. Sabay dagdag pang ang sabi ni Mr. Duan, na sa katunayan daw ay meron siyang mahigpit na nakaalitan ilang taon na ang nakalilipas, at ngayon ang taong iyon ay meron ng pambihirang kakayahan na kung saan ay natalo nito at nagawang ma-injure ng labis ang ilan sa kanyang mga tauhan. At tugon naman ni Lin Kay, na bakit hindi na lamang daw ito i-report ni Mr. Duan sa mga officials, at bakit kailangan pa siyang hanapin para hingan ng tulong. Sabi naman ni Mr. Duan, na hindi daw alam ng ating bida kung gaano ka-unpredictable ng kanyang kaaway, kung saan ay hindi nila ito basta-basta magawang labanan, at higit pa daw doon, na ang alitang ito ay sa pagitan lang nilang dalawa ng kaaway niya, kaya dapat lang na hindi makialam dito ang mga officials, na kung saan rin ay ito ang dahilan kung bakit ang swail niyang anak na si Zihaw ay kinailangan niyang ipadala at papasukin sa Martial Arts Academy para lang hindi ito madamay sa kanilang alitan. Mariin din naman ngang sabi ng ating bida, na gets niya na daw na, marami daw nagawang bagay itong si Mr. Duan tulad na lang ng pang-aapi at pang-bully sa mga tao. At mukhang ang tama ang mga sinabi ni Lin Kay, dahil itong si Mr. Duan ay tama-tamaan na, sapagkat alam niya sa kanyang sarili kung ano talaga ang mga masasamang ginagawa niya noon. Sabay dagdag pang sabi ng ating bida, na dahil daw sa pumapaslang si Mr. Duan ng ibang tao, ay natural lamang daw na paslangin din ito, kaya wala na daw kailangan pang sabihin at ipaliwanag tungkol sa bagay na iyon. Na parang napipilitan na nga lamang na sinang-ayunan ni Mr. Duan. Sabay tumindig na rin silang dalawa, at habang naglalakad nga ang ating bida ay mariin naman siyang sinusundan ng tingin ni Mr. Lo. At nang makalampas nga siya rito ay nagsalita naman itong si Mr. Lu na parang sinasadya pa nitong magparinig at mangasar, kung saan nga ay sinabi nitong ang mundo ay nagiging mas masama pa lalo habang tumatagal, tapos mas lalo pa din daw damadami ng damadami ang mga manlulokong tao, sapagkat ang nagawa niya lamang naman daw ay ang mapasuko at matalo ang tigre, na kung tutusin ay dapat isa lamang yung trivial na bagay kaya bakit daw tinatawag ni Lin Kay ang sarili niya na isang Mr. Immortal. Kaya naman nga napatigil na lang sa paglalakad ang ating bida, nang kanyang marinig ang mga sinabi ni Mr. Lo. Hanggang sa maya-maya lang, ay may bigla na nga lamang nagsisigaw ng ouch 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 mula sa labas, kung saan ay rinig na rinig nga nilang mga nasa loob. At ang sanhi nga ng nagsisigawan sa sobrang sakit ay ang lalaking ito na bigla na lamang ng gulo dito sa kanilang banquet. At nang bago pa nga lang ito papasok sa loob ay kaagad nitong pasiga na sinabi kung nasaan daw si Duan Tiancho, dahil pagbabayaran daw niya ito. At mukhang nanggagalaiti na nga ito sa galit kay Mr. Duan dahil sa nagkang susugod na nga ito, kahit na mag-isa lamang siya. Naagad rin naman nga itong tinawag ni Mr. Duan sa pangalan nito na Jiao Biao. Sabay mariin nga itong tumingin kay Mr. Duan at sinabing ito na nga daw ang araw ng kanyang paniningil kung saan ay pagbabayaran niya ng sobra-sobra si Mr. Duan.
At tugon naman nga ni Mr. Duan na ano daw namang karapatan ni Zhao Biao na sumugod na lang dito ng basta-basta, gayong isa daw naman siyang soft-hearted sapagkat hinayaan niya lamang itong mabuhay noon, subalit bakit ngayon ay susugod-sugod na lang ito at nagugulo pa, at mukhang binabaliwala lang nito ang katapangan ng mga heroes dito sa Ling Prefecture. At mariin ngang sambit nitong si Zhao Biao na papaano daw na ang isang bangkos ng mga basura ay tinatawag na mga heroes. Sabay mariin din naman nga itong tiningnan nitong si Mr. Lu. Sabay kaagad nitong sinugod si Zhao Biao habang sinasabi na ano daw karapatan nitong pumunta na lang dito para manggulo, kaya naman daw sisiguraduhin niyang mabibigyan niya ito ng matinding leksyon ngayon din mismo. At nang akmang susuntukan na nga nitong si Mr. Lu si Zhao Biao ay hindi naman niya ito nataman, dahil sa mukhang pinaghandaan nga talaga nito ang kanyang muling pagbabalik. Sabay sinipa na nga ng pagkalakas-lakas nitong si Zhao Biao si Mr. Lu dahilan para maraming dugo ang pumulanzet mula sa bunganga nito. Hanggang sa mapalapit nga rin ito kay Mr. Chen. Sabay muli itong tiningnan ni Zhao Biao at sinabihang basura daw lamang ito. At habang pinupunas nga ni Mr. Lu ang dugo sa kanyang bibig, ay sinabihan niya si Mr. Chen at Mr. Jin na sabay-sabay daw nilang sagudin si Zhao Biao dahil napaka-arrogante na daw nitong masyado. At hayan na nga, mabilisan na agad nilang inatake si Zhao Biao, kung saan nga ay kanya-kanya sila ng paraan para atakehin ito, subalit kayang-kaya lamang silang mailagan at maiwasan nitong si Zhao Biao, kung saan nga maging ang soul-searching sword technique nitong si Mr. Jin ay wala ring binatbat, dahil kayang-kaya pala naman itong salagin ng ganun lang kadali ni Zhao Biao. At mukhang ang lalo pang nanggigigil itong si Mr. Jin na atakehin si Zhao Biao. At muli na naman ngang naglaban ang dalawa, at kung saan nga ay tinangka ni Mr. Jin na saksakin si Zhao Biao, kaya naman nga mariing nagkatinginan ang dalawa, at nang maetusok na nga ni Mr. Jin ang espada ay tanging yung dulo lamang ang bumaon, at imbis nga na tuluyang maseksak si Zhao Biao ay yung espada ni Mr. Jin ang napinsala dahil sa nangangakiwit na ito dahil hindi matablan ang malabakal na katawan ni Zhao Biao. Kasunod nga nun ay mariing tinitigan nitong si Zhao Biao si Mr. Jin habang sinasabi na warm up pa lang daw ito para sa kanya. Sabay nga nun ay inatake na muli nito si Mr. Jin, kung saan ay tumagos ang kamay nito sa katawan ni Mr. Jin. At pagkatapos ay si Mr. Chen naman ulit ang sumugod, kung saan ay inatake niya si Zhao Biao sa pamamagitan ng kanyang money dart attacks. Subalit gaya sa kanina ay palagi pa ring nagagawang mas alag ni Zhao Biao ang mga pag-atake nila Mr. Chen. Sabay ginamitan na nga ni Zhao Biao itong si Mr. Chen ng kanyang pambihirang puwersa, dahilan nga para mapatalsik ito habang pumupulanzet ang dugo sa bibig. Pagkatapos ay si Mr. Lu naman ang tiningnan nito ng masama. Sabay inatake ng pagkalakas-lakas, dahilan nga para mapasubsob ito sa sahig. At matapos nga ng mga kaganapang ito ay may pagkademonic naman nitong tinitigan si Mr. Duan. Kaya naman nga tila ba nakaramdam ng kaba at pagkabahala itong si Mr. Duan, dahil na nga rin sa nakita niyang easy lang para kay Zhao Biao na atakehin at talunin ang kanyang mga kasama. Habang sa isip-isip naman ng ating bida, ay napaka-invulnerable daw nitong si Zhao Biao kung saan ay nagiging tila ba isang kutsilyo rin ang mga daliri nito dahil sa nagagawa niya itong patagyusan sa katawan ng isang tao. Kung saan nga, dagdag pang iniisip ni Lin Kay na ayon daw sa banal na kasulatan sa Martial Arts Academy, na ang kakayahan na meron ngayon si Zhao Biao ay maituturing na the 9th grade of martial arts, kung saan ay kinikilala ito bilang the best sa Martial Arts Academy. Dito naman sa kabilang banda na ito, ay makikitang nakahandusay pa rin itong si Mr. Lu, kung saan sa isip-isip niya, ay maswerte daw siya sapagkat nakapagsuot siya ng protective armor, dahil kung hindi ay paniguradong hindi na siya humihinga ngayon, sabay dagdag pa nitong sabi na napaka-awesome daw nitong si Zhao Biao, kaya sa tingin niya daw ay mas safe para sa kanya ngayon kung magpapanggap na lang muna siyang walang buhay ngayon. Hanggang sa kinausap na ngang muli ni Zhao Biao si Mr. Duan, kung meron pa daw bang gustong magtanggol sa kanya. At hindi nga makapagsalita itong si Mr. Duan, dahil sa hindi niya malaman kung ano ang sasabihin niya. Sabay pasigang ang sabi ni Zhao Biao na makinig daw ang lahat sa kanya. Kung saan sabi nito, na si Mr. Duan lamang daw ang kanyang papaslangin ngayon, at kung talagang matatalino daw ang mga ito at marunong mag-isip, ay bakit hindi na lamang daw yumuko ang mga ito sa kanya ng 3 beses habang nagmamakaawa para sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. At mukhang ang kabado at nangangamba ang ilang mga kalalakihan nang marinig nila ang mga sinambit ni Zhao Biao. Samantala, ang ginawa naman ng ating bida ay lumakad siya ng bahagya, kung saan nga rin ay napatingin na lamang sa kanya si Mr. Duan.
Kasunod nga nun, ay bahagyang lumingon ng konti ang ating bida kay Mr. Duan, sabay sabi niya na nagbago na raw ang isip niya, basta daw ba't willing itong si Mr. Duan na sundin siya ay tutulungan niya na ito na harapin ang kanyang mga kalaban, sabay tanong niya rin kay Mr. Duan kung ano daw ba ang opinyon nito, tungkol sa kanyang suhestyon. At mukhang ang nagkaroon ng pag-asa itong si Mr. Duan kaya naman di na niya napigilan pang matuwa. Sabay yumoko ito sa ating bida at sinabing handa daw niyang gawin ang kahit na anumang ipagagawa sa kanya ng ating bida. At lumipat ngang muli ang eksena kay Mr. Lu, kung saan ay makikitang nakaupo na ito dahil siguro hindi na nito matiis na hindi bumangon, dahil syempre kahit sino naman ay mapapagod at maiinip habang nagpapanggap ka lang na walang malay, at kung saan nga rin sa isip-isip nitong si Mr. Lu, ay sadya daw napaka-arrogante at ignorante ni Lin Kay, dahil ano daw naman kaya ang ginawa niya para matakot at malito sa kanya si Mr. Duan. At maya-maya nga ay humarap na at lumapit ang ating bida dito kay Zhao Biao. Kung saan nga ay agad na lumabas ang matinding pagkagalit nitong si Zhao Biao, dahil hindi niya siguro akalaing may magtatangka pang lumaban sa kanya. Kaya naman ayun nga at inatake agad nito ang ating bida, kung saan nga ay parang wala lang para sa kanya ang mga atake ni Zhao Biao, naks naman talaga, ang awesome ng ating bida, paniguradong sisiw lang ulit ito para sa kanya. At nang tuluyan na ngang tatama ang suntok ni Zhao Biao ay sinasabi naman ng ating bida na meron daw naman palang maayos at magandang momentum itong si Zhao Biao subalit may pagkabobo parent daw naman pala ito. At yun na nga, imbis sana na nasuntok ni Zhao Biao ang ating bida, ay siya pa yung naisahan ng ating bida, kung saan ay pinitik nga lamang ito ni Lin Kay sa may noo. Subalit kahit nga isang pitik lamang yun ay dahilan ito para mapatalsik ng pagkalakas-lakas si Zhao Biao, dahil nga sa iyon pa lang ang paunang atake ng ating bida, at gaya ng sinabi kanina ni Zhao Biao, ay warm up pa lang din ito ngayon ng ating bida. Kung saan nga rin ay labis na nagulat si Mr. Duan at ang ilan pang mga kalalakihan dahil sa ginawang ito ng ating bida. Habang si Mr. Lu naman ay napapaisip kung ano na daw ba itong nangyayaring ito dahil di niya inaakala ang mga nakita niyang skill ni Lin Kay. Kasunod nga, ay tila ba may patumblang-tumblang pang nalalaman itong si Zhao Biao habang papalapit sa ating bida. Pagkatapos ay mariin itong tumitig, habang sinasabi na mukha daw yatang nagkamali siya sa paghusga sa ating bida. Sabay may pagka-demonic itong pumorma habang naghahanda sa muling pag-atake sa ating bida. Kung saan ay makikita ngang nanliliwanag na ang buong paligid ng katawan nito. At kung saan nga rin sa isip-isip ni Mr. Lu, habang nakatingin dito na hindi niya daw akalaing nakapag-cultivate na rin itong si Zhao Biao sa ganitong level, at mukha daw na sa isang step na lang nito ay mararating na niya ang Grandmaster status, kung saan dagdag pa nitong sabi na hindi niya raw naisip na may makikita siyang expert ngayon na tulad ni Zhao Biao. At maya-maya nga ay lumutang na lang bigla ang ating bida habang may mga parang liwanag at hangin na pumapalibot sa kanya. Kung saan nga ay nagsisilabasan na ang mga natatago niyang lakas at kakaibang skills, habang sinasabi niya nga rin na dapat raw ay maging proud si Zhao Biao sa sarili nito dahil nananatili pa rin itong nakatayo ngayon matapos ang ginawa niyang pag-atake dito kanina. At makikita nga ring unti-unti nang sinisimulan at ginagamit ng ating bida ang kanyang mahiwagang teknik, kaya naman nga medyo nababahala at kabadong napapatingin na nga lang sa kanya itong si Zhao Biao. Hanggang sa pinatamaan na nga niya ito gamit ang lakas na kanina niya pang iniipon, kung saan nga ay nagawa pa itong maelegan ni Zhao Biao. Kung saan nga rin ay mariing napatingin na naman sa kanyang muli itong si Zhao Biao. Hanggang sa atakehin niya nga ulit itong muli, at ang ginawa nga niya ay hinawakan niya ito sabay itinaas. At wala ngang magawa itong si Zhao Biao kundi mapangiwit na lang at mapatingin. Abangan sa susunod nating video kung ano pa nga ba ang mga nakaka-excite na mangyayari sa pagitan ng ating bida at nitong si Zhao Biao. Narito ang ilang mga pasilip na eksena na dapat niyong abangan at panoorin mga ka-idol. At syempre kung nagustuhan nyo talaga ang ating video ngayon, ay maaari nyo itong i-like. At wag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento. Please share and subscribe na rin mga idol. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa ating mga anime recap episodes. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. At I hope na pangiti ko kayo mga idol. Thank you.